pamagat. Inapi-api ang isang 6 na taong gulang na bata, isa palang mayaman at dalubhasa sa agham sa kanyang parallel world. Dumadagundong ang kulog at walang humpay. Ang buhos ng ulan sa ibabaw ng malawak na excavation site. Basang-basa at nanginginig sa lamig, nakaluhod ang 6 na taong gulang na si Liam sa putikan. May mga galos sa kanyang mukha at damit na puno ng dumi. Sa harap niya, 3 mas matatandang bata ang humahalakhak. Bitbit ang isang piraso ng tinapay na ninakaw nila mula sa kanya. Ngunit hindi takot ang makikita sa kanyang mga mata. Sa halip, may kakaibang lamig at lalim. Parang isang matanda na nakakulong. Sa katawan ng isang bata, tahimik na kinukwenta ang distansya, ang lakas at ang sitwasyon. Anong tingin-tingin mo dyan, payat? Sigaw ng isa at tinulak siya pahiga. Hindi sumagot si Liam. Sa halip, gumapang siya palayo hanggang sa makapasok sa isang makipot at madilim na lagusan. Doon, sa dilim, sumabit ang kanyang kamay sa isang bagay na matigas at malamig na nakabaon sa lupa. Inalis niya ang putik at tumambad sa kanya, ang isang kubo na gawa sa metal na hindi niya kilala. Kumikinang ito at may mga simbolo sa ibabaw na tila buhay at gumagalaw. Sa sandaling dumampi ang kanyang palad sa artifact, isang matinding asul na liwanag ang sumabog at bumalot sa buong pagkatao niya. Hindi siya nawala ng malay, ngunit biglang nagbago ang kanyang paningin. Mula sa madilim na tunnel, bigla siyang nahanap sa isang napakalaki at makabagong laboratorio. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matangkad, elegante, at matalinong lalaki na nakasuot ng advanced na kasuotan, si Dr. Alistair Thorne. Isang henyo, isang milyonaryo, at hari ng teknolohiya sa mundong Terra 2. Isang bata? Ang neural link ay kumonekta sa isang bata? Bulong ng lalaki, gulat na gulat. Sa isang iglap, dumagsa ang libu-libong impormasyon at alaala sa isipan ni Liam. Nakita niya ang katotohanan. Sa kanyang kabilang buhay, hindi siya pulubi. Siya ay mayaman, makapangyarihan at lubos na iginagalang. Nakita niya ang Terra 2, ang mundo ng mga Nephilim. Mga higanting nilalang na may kakaibang kapangyarihan at teknolohiya. Nakita niya ang sarili niya bilang si Alistair. Nag-aaral sa mga sinaunang kasulatan at ang pagtatangka ng isang grupo na pinamumunuan ni Lady Serafina Cross na angkinin at abusuhin ang kapangyarihang iyon. Kailangan nating tumakas, itago ang teknolohiya. Huwag hayaang mahulog sa maling kamay. Bumalik ang malay ni Liam sa tunnel. Ang kanyang paghinga ay regular at ang kanyang tingin ay naging matalas at determinado. Naririnig niya ang mga yapak ng mga umaapi sa kanya na papalapit. Wala ka na bang takas, Liam? Sigaw nila habang sumisilip sa madilim na butas. Tumayo si Liam. Hindi na siya ang dating batang takot. Sa kanyang mga mata, hindi na lang galos at hirap ang nakikita, kundi ang yaman at talino ng isang siyentipikong henyo mula sa ibang dimensyon. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay at mula sa wala, o tila ba lumabas mula sa kanyang isipan, isang maliit ngunit kumikinang na gadget ang lumitaw sa kanyang palad. Isang mini-stunner. Nang sumilip ang mga ulo ng mga bata, pinindot ni Liam ang isang buton. Isang mahinang ugong at maliit na pagsabog ng liwanag ang nangyari, dahilan upang mapaatras at mapahandusay sila sa gulat at pagkagulat. Tinitigan ni Liam ang gadget sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa madilim na labas ng site. Akala niyo ba talaga ay mahina lang ako? Bulong niya, ang boses ay may halong kapangyarihan at karanasan. Sa mundong ito, baka aping-api ako. Pero sa katotohanan, kayo ang hindi karapat-dapat tumingin sa akin sa mata. End of episode 1.